Hello po, magandang gabi po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic, ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ayun po yung ating topic, yan po yung ating paksa. Kasi marami pong hindi nakakilala sa Diyos. Hindi porkit kilala po natin yung pangalan ng Diyos, yun yung tunay na pagkakilala sa Kanya. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos, yung pagsunod po sa utos. Ayun po. Yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Live po tayo ngayon dito sa TikTok po. Makijoin na po kayo dito. Ang ating pong paksa, ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ayan po, magandang gabi po sa inyo. Kasi hindi porkit kilala natin yung pangalan ng Diyos Ama, yun na yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Mali po yun. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos, yung pagsunod po sa mga utos niya. Ayun po. Ito po, basahin po sa inyo. Ang Panginoong Yesus po, anak po siya ng Ama Diyos siya eh. Pero nagbigay po siya ng halimbawa na dapat nating tularan siya. Siya yung dapat nating nagbigay siya ng halimbawa na ng pamumuhay kung anong dapat nating gawin, ganun. Pero siya ay Diyos na anak ng Ama. Ayun po yung ating paksa, ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Kasi hindi porkit kilala natin yung pangalan ng Diyos, Ama at Panginoong Yesus, yun na po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang tunay po ng pagkakilala sa Diyos, yung pagsunod po sa kanyang mga utos. Yun po ang tunay na pagkakilala po sa Diyos. Kasi pag gumagawa po ng masama yung tao, halimbawa po nagsisinungaling, sumuhay sa utos, hindi niya po kilala yung Diyos. Yung ganung gumagawa ng ganun. Ang tunay na pagkakilala po sa Diyos, yung pagsunod po sa utos. Nagbigay po siya ng halimbawa na dapat nating tularan siya. Ito po, basahin ko sa inyo dito sa Lucas 12:8. Sa Lucas po, basahin ko sa inyo sa Lucas 12:8. Hindi porket kilala natin sa pangalan yung Diyos, yun na yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Mali po yun. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos, yung hindi po tayo gumagawa ng masama. Sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. Ayun po. Ito po sa Lucas 12:8. Ang kabanang kumakailang real yun sa kanya. May real yung kasi kumakaila sa kanya, mababasa na ng nagkatawan tao. O na ganyong laman, sabihin na tao pa rin. Nanggaling sa langit, tao pa rin. Ayun, hindi yun, mga kumakaila sa Panginoong Yesus yun, mali. Kaya pagdating ng Panginoong Yesus, ikakaila niya rin yun. Ang tunay na pagkakilala po kasi sa Diyos, yung pagsunod sa utos, hindi po tayo gumagawa ng masama. Ayun po, yung tunay na pagkakilala sa Diyos, hindi kasi ito, kaharap na nila ng Panginoong Yesus yung mga apostol, no? Pero, hindi yung tunay na pagkakilala sa Diyos eh. Kasi ang tunay pong pagkakilala sa Diyos, pagsunod sa utos. Kung gumagawa po tayo ng masama o nagsisinungaling tayo, hindi po natin kilala ang Diyos nun. Kaya kailangan alimin po natin yung kanyang mga utos. Tapos susundin natin. Yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Basahin ko po sa inyong muli dito sa Lucas 12, ang kabanatay 8-9. At sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ikikilali naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel. Datapwat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay kakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ayun Pagbabalik niya,
yung gumawa ka ng masama, hindi mo kinalala yung mga kanyang mga utos o mga aral niya, tapos sumusuway ka, ikakaila tayo ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ganun po yun. Yun ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Kailangan pagsunod po sa utos. Nagbigay po siya ng halimbawa ng pamumuhay na dapat nating sundan o tularan. Ito po sa may Pedro, basahin ko sa inyo rito sa Pedro. Nagbigay siya ng halimbawa na dapat nating siyang tularan, ganon. Hindi yung tutulad tayo sa mga masasamang gawa. Sabi nga, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti, sabi sa banal na kasulatan. Siya ang ating tutularan, yung Panginoong Yesus, yung ginawa niyang pamumuhay, ganon, hindi siya nagsinungaling, o ganon. Ito po sa unang Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay kay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. O yan, susunod tayo sa mga hakbang niya, sa mga ginawa niyang ugali. O, patuloy ko po. At siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. O yun, hindi siya nagsinungaling, hindi siya gumanti ng masama. Ngayon po, yun ang tunay na pagkakilala po sa Diyos. Hindi yung porkit kilala natin yung kanyang pangalan, yung Ama, Panginoong Yesus, hindi po yun. Kasi nga, yung mga apostol, kaharap niya na, di ba? Yung mga alagad. Ang tunay po kasing pagkakilala sa Diyos, yung pagsunod po sa utos. Ganun po yun. Kaya pagka yung kinakailangan natin yung mga aral niya, yung mga utos niya, pagbabalik niya, ikakaila rin niya tayo. Kaya kailangan, sundin po natin yung mga utos niya. Para hindi niya po tayo ikaila. Ayun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos, pagsunod po sa mga utos niya. Ganun po, godless po, naintindihan nyo. Ito, basahin ko po sa inyong muli, kasi ang ating Panginoong Yesus, nagbigay po siya ng halimbawa na dapat nating sundan, tularan, o ganun. Hindi siya nagsinungaling. O basahin ko po sa inyong muli dito sa inyo. Sa unang Pedro 2, ang kabanatay 21 hanggang 23 po. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya hindi nagkasala o kinansumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Ayun, yung halimbawang iniwanan sa atin ng Panginoong Yesus na dapat nating gawing ugali. Kaya nga sabi nga sa banal na kasulatan, yung ugaliin natin sa bahay ng Diyos. Yun, ugaliin, sabi rito sa yung ugali, tutularan natin yung kanyang ginawa, yung mga hakbang niya, sabi sa banal na kasulatan. Yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos, sa pagsunod sa Panginoong Yesus, sa mga ginawa niyang kaugalian, ganun. Hindi siya nagsinungaling, hindi siya gumanti ng masama, hindi siya umalipusta, o ganun po. Ito, ganit, sabi, yun po yung gagawin natin sa bahay niya o sa ating mga sarili. Ito, yung gagawin po nating ugali. Ito po sa unang Timoteo 3, kabanatay 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ayun, yung dapat po nating gawing ugali, yung ginawa po ng ating Panginoong Yesus. Yun po yung magkilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Dapat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang utos. Ayun yung pagtupad po sa utos, yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa 1:8, kabanatay 55.
At hindi ninyo siya napagkikilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang mga salita. O yun, ayun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos, yung pagtupad ng kanyang mga utos, ng kanyang mga salita. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus, yung nagkatawan tao siya, yung nakikipag-debate siya sa mga Hudyo. Sinabi niya, nakikilala ko siya, dahil ginagawa niya yung utos ng Ama sa kanya nung nasa sanlibutan siya. Ayun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Yung mga pastor na sumusuway sa utos ng Diyos, kasi karamihan naman sa mga iglesia ngayon dito sa Pilipinas, wala sa kalooban ng Diyos eh. Pinakita na sa akin ng Diyos yan sa pangitain eh. Na wala yung Diyos dyan eh. Wala sila sa daan ng Panginoong Diyos. Naaral doon o suwail. Hindi pa po yun ang tunay eh. Ang tunay na iglesia, yung wala pong kapintasan. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Kasi ang daan ng ang Diyos matuwid eh, hindi siya sasalangsang sa mga utos eh. Ang dami-daming iglesia dyan, hindi naman matuwid. Espiritu ng kapangyarihan, yung ng hangin, ang gumagawa sa kanila. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 18 ng Ezekiel, Kabanatay 29. Gayon may, sabi ng mga sambayan ni Israel, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. O sambayan ni Israel, hindi baga ang aking mga daan ay matuwid? Hindi baga ang iyong mga lakad Ito, basahin ko sa inyo rito sa may Hebreo 7 hanggang 11. Dito po sa Hebreo 3 ang kabanatay 7 hanggang 11 po. Yung mga sumusuway sa utos ng Diyos na iglesia, hindi po yung pasok sa kapahingahan ng Panginoong Yesus. Ang pumapasok po sa kapahingahan ng Panginoong Yesus, sa kanyang pag-aaral, yung sa mga dako ng syud, yung wala pong pagsuway. Kaya nga yung anumang pagsuway, di ba sabi, siya'y natitisod kung siya'y gumaganap ng buong katusan, datapot natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kailangan po walang pagsuway sa utos. Ganun po yung tunay na sa Diyos at saka iglesia. Ito po basahin ko sa inyo sa Hebreo 3:7. Gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nakita ang aking mga gawa, dahil dito nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking sinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. O yun hindi magsisipasok yung mga wala sa daan ng Diyos eh. Yung dami-dami ng mga iglesia, wala sa daan ng Diyos eh. Hindi po nagsisipasok sa Panginoong Yesus yun, sa Diyos. Yung mga may pagsuway sa utos. Ito, basahin ko sa inyong muli. Ano pat aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. O yun hindi nakakapasok yan. Yung kapahingahan ng Diyos, yung may mga pagsuway sa utos na iglesia. Dapat po, sabi nga, pasanin yung aking pamatok. Araw-araw po yun. Hindi po tayo dapat magkasala. Para makapasok po tayo sa kapahingahan ng Diyos. Ganun po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 3:15 naman hanggang 18 ng Hebreo. Samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatisigasin ang inyong mga puso, na gaya sa pagmumungkahi, sapagkat sino-sino ang pagkarinig na mungkahi, ngunit hindi ba gaya ang lahat na nagsialis sa Egypto sa pamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi ba gaya ang nagkasala na ang kanilang mga
katawan ay nangabuwal sa ilang. At sa kaninong sinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. O yun, o, yung mga nagsisuway, hindi po yan nakakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yung mga nagsisuway na iglesia, sa utos, yung mga sadyang kasalanan po yun, yung mga nakakaalam ng utos. Pero kung hindi pa natin alam yung utos, hindi pa po yun. Pinatatawad po yun ng Diyos. Yung mga nakakaalam na ng utos, kasi itong mga Israel, tinuruan na nagsusuway pa sa utos ng Diyos Kaya sinumpa sila ng Diyos na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan. Yung kapahingahan ng Diyos, yung pagsunod po sa utos yun. Mag-aaral ka ng kanyang mga salita, o papuri ka. Kaya yung mga iglesyang may pagsuway, hindi po yan pasok sa kapahingahan ng Panginoong Hesus. Espiritu ng kapangyarihan ng hangin po ang gumagawa doon sa mga anak ng pagsuway. Ito, basahin ko po sa inyong maliit dito sa may 3:18 ng Hebreo. At kadi-kaninong sinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. Yun, hindi pumapasok sa sa kapahingahan ng Diyos yung mga may pagsuway ng utos. Yung kapahingahan sa Panginoong Diyos, yung pagsamba po yun, pag-aaral ng kanyang mga salita, ayun po yung kapahingahan sa Diyos. Susunod ka sa mga utos niya, ganon. Sabi niya, pasanin ng kanyang krus araw-araw Sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Ito basahin ko sa inyo rito. Para makapasok po tayo sa iglesia, yung ating panalangin, makapasok sa langit, susundin mo yung utos ng Diyos, araw-araw po yun. Yun po yung tunay na pagpasok sa Diyos. Yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Kasi yung mga may pagsuway, hindi kilala ng Diyos yan, o hindi nila kilala ang Diyos. Kasi nga, ang tunay na pagkakilala sa Diyos, yung pagsunod sa utos, hindi yung porkit kilala natin yung kanyang pangalan, yun na yun, hindi po yun. Ang tunay na pagkakilala po sa Diyos, yung pagsunod po sa utos. Papasanin natin yung kanyang mga utos, araw-araw po yun. Pero pagka may pagsuway, tapos sasamba ka, tapos alam mo na yung utos, hindi yan nakakapasok sa kapahingahan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Kasi utos ng Diyos, araw-araw po natin pasanin ng kanyang pamatok. Ito po, basahin ko sa inyo rito sa Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayun araw-araw po, yun, susunod po tayo sa utos. Yun po yung tunay na kapahingahan sa Diyos, pagsunod sa utos ng Diyos. Yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Ayun, para makapasok tayo sa mga iglesia, sa kaharian ng langit, yung pagtitipon natin, dapat yung leader, saka yung mga miyembro, wala pong pagsuway, yung mga nakakaalam na ng utos. Para makakapasok po tayo sa kapahingahan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus, o makapag-aaral po tayo ng kanyang mga salita. Araw-araw po yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung kapahingahan sa Panginoong Diyos, papasanin mo yung kanyang utos, pag-aaral kanyang mga salita, yun po yung pagsambang tunay sa Diyos. Ito po, basahin ko sa inyo rito, yung tunay na pagsamba sa Diyos, pagsunod sa utos, tapos papasanin mo araw-araw yung krus, yung kanyang utos. Kasi pag kami pagsuway ng mga leader, o hindi po pasok sa Diyos yun, sa kapahingahan ng Diyos, mga po yan, hindi nila kilala yung Diyos. Kasi nga, ang tunay na pagkakilala po sa Diyos, yung pagsunod po sa mga utos niya. Ito po, basahin ko sa inyo rito sa Mateo 11:22. Pag-aaral ng kanyang mga suhol upang magbubo ng dugo. Ikaw ay kumuha ng patubo, pakinabang na ikaw ay nakinabang ng malabis sa iyong kapwa sa pamagitan ng papighati. At nilimot mo ako, sabi ng Panginoong Diyos. Ayun bang ng malabis sa iyong kapwa sa pamagitan ng papighati. At nilimot mo ako, sabi ng Panginoong Diyos. Ayun hindi pagkilala po sa Diyos yung
paggawa ng masama, sabi rito sa mga talatang to, sa verse na ito. Sabi rito, kinalimutan niya yung Diyos. O basahin ko rito sa inyo. Pagka kasi yung tao gumagawa ng mga ganitong kasamaan, yung mga binasa ko sa inyo, hindi nila kilala ang Diyos, nilimot niya yung Diyos. Ito, basahin ko na lang rito sa inyo sa 12, sa Ezekiel 22:12. At sa inyo nagsitanggap sila ng suhol upang magbubo ng dugo. Ikaw ay kumuha ng patubo, pakinabang, na ikaw ay nakinabang ng malabis sa iyong kapwa sa pamagitan ng papigati, at nilimot mo ako, sabi ng Panginoong Diyos. O yun o, kinalimutan nila yung Diyos, hindi nila kilala pagka sila ay gumagawa ng ganun mga kasamaan. Yun, hindi po kilala ng Diyos. Hindi po nila kilala yun ng Diyos yung ganun. Hindi po kilala ng tao yung Diyos pagka gumagawa po ng masama. Ganun po yun. Kaya hindi rin po kikilalanin ng Panginoong Hesus yung mga taong gumagawa nun. Pagbabalik niya. Ganun po. Kaya tunay na pagkakilala po sa Diyos, yung pasanin natin yung kanyang utos araw-araw. Hindi tayo na titisod sa kanyang mga salita. Ganun po. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan siyang gumaganap ng buong kautusan na tatapat at titisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. O, di ba sabi sa Santiago? Kaya dapat po, susunod po tayo sa utos. Ganun po ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Yung susunod tayo sa kanyang mga utos. O, hindi po natin siya ito po, yung natitisod sa isang salita, yung pastor, wala po yung Diyos doon. Kasi nga, tagapangaral ka na, tapos ang dami-dami mong pagsuway, at tapos maling aral. Ito, basahin ko muna po sa inyo dito sa Santiago 2:9. Yung sumusunod sa kautusan, tapos natitisod sa isa, yun, hindi po kilala ng Diyos yun. Makasalanan sa lahat. Pagbabalik ng Panginoong Hesus, tatakwil siya. Kasi nga, ang tunay na iglesia, walang dungis at kapintasan, iharap sa Panginoong Hesus. Ang dami namang iglesia. May mga kapintasan, ganun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Santiago 2:9. Datapot, basahin ko sa inyo rito sa Santiago 2:9. Datapot, kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, mo suway, hindi na kilala ang Diyos. Pero lang po sa hindi pa nag-aral ng mga salita ng Diyos. Hindi pa naman kayo siguro nag-aral o hindi pa ibibilang sa inyo ng Diyos yung mga kasalanan. Sa mga nag-aral na po ng salita ng Diyos, yung mga hindi na kilala. Kasi yung mga Israel, tinuruan na ni Moises sumuhay pa Kaya hindi nila kilala ang Diyos. Sabi ng Diyos, hindi nila ako kilala. O ganun. Kasi tinuruan na sila Tapos sumuhay pa sila Kaya hindi rin siya kilala ng Diyos noon. Basahin ko sa inyo rito sa 9. Hindi po kayo yun. Kasi kung bago lang po kayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Yung sa mga nakakaalam na po ng utos yun. Ganun po. Ito po sa Jeremias 3. Sa Jeremias 9, ang kabanata 3 hanggang 6 po. At pinamimilantik nila ang kanilang dila gaya ng kanilang busog dahil sa kabulaanan, sa kasinungalingan to, isabihin yung kabulaanan. At sila nagsisitaka sa lupain, ngunit hindi para sa katotohanan, sapagkat sila nagpatuloy mula sa kasamaan hanggang sa kasamaan. At hindi ako nakikilala, sabi ng Panginoon. Tamo, hindi kilala. Pag gumagawa raw ng masama, hindi kilala ang Panginoon. Basahin ko rito sa inyo. Sapagkat sila ay nagpatuloy mula sa kasamaan hanggang sa kasamaan. At hindi nila ako nakikilala, sabi ng Panginoon. Kita nyo ha, hindi kilala ng tao yung Diyos, kahit sabihin pang kilala mo yung pangalan niya. Pag gumagawa ka ng masama, hindi pa kilala yung Diyos noon, ibig sabihin noon. Patuloy ko po. Mag-ingat ang bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa at huwag kayong magkatiwala sa kanino mang kapatid. Sapagkat bawat kapatid ay nangaagaw at bawat kapwa ay nakikisama sa mapanirang puri.
at magdaraya about isa sa kanila sa kanyang kapwa, at hindi nagsasalita ng katotohanan. Ayun, mga sinungaling. Kanilang tinuruan ang kanilang dila na magsalita ng kabulaanan. O mga sinungaling, sabi rito, kabulaanan. Sila ay nagpakapagod upang gumawa ng kasamaan o kakita ng pangdadaya. Dahil sa pangdadaya, ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Yun, hindi kilala nila ang Panginoon. Kaya pagbabalik ng Panginoon, Jesus, hindi rin sila kilala ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus. God bless po. Yun po yung ating topic na natapos. Yung tunay na pagkakilala po sa Diyos. God bless po sa inyo. Ano po, naiintindihan nyo?